Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11. Ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, sa Divine, sa Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, at syempre po sa mga Elementals. Okay, so syempre po, nais ko muna magpasalamat po sa mga subscribers natin dyan, na patuloy po nanonood, nakikinig ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa ating channel. And again, ito pong channel na ito is spiritual reading. Okay, more on spiritual po siya talaga. Mayroon man po tayong love reading, still pinapasok pa rin po siya ng spiritual, like mga love spell, kulam, yung mga ganyan, yung mga persons po ninyo, or kayo po, or kayong dalawa. And nais ko po magpasalamat sa mga patuloy po din na nagtitiwala at yun, nagtitiwala po sa akin, and of course kay God, no, na nandiyan na po, na nabubuksan na po muli, at ako'y lubos po nagpapasalamat. At ngayon po is dito po yung marami po, karamihan po sa inyo, no, especially po sa mga subscribers ko, sa mga nagpa-reading po sa akin, is talagang lubos din naman po pasasalamat nila, dahil po ngayon po is talagang ramdam na ramdam po daw nila ang presence po ni God, dahil andito po talaga yung there's a lot of changes po na nangyari sa buhay nila, na lahat naman po is naging positive, especially po sa mga health issues, ganyan. So maraming salamat po. Ako po patuloy na nanalangin na kayo po ay tuloy-tuloy po na magkaroon ng strong faith kay God. Yun po. And ako po nagpapasalamat din po sa mga nag-avail ng mga oils and amulets, medallions, mga ganyan. Maraming salamat po. So, ngayon po, nangingiyaw na naman yung aking mga pusa at gustong gumala. So, ngayon po is, sabi ko kasi yung ano ba yung iingay nyo? Okay, so, ngayon po, ang reading po natin ngayon is about Tarot Vision, Tarot Vision, na may nakita po akong isang anghel, no, na talaga pong sumasama sa inyo sa battlefield, na talagang actually, yung anghel na yon, hindi po siya ganoon ka-clear, pero alam kong kayo po yun. Na meron po kayong pakpak sa mundo po ng spiritual, sa spiritual realm. Meron po kayong pakpak doon na nakikita ko. At first, ang una ko po nakita, pagpasok ko po doon sa vision na yun, is nakita ko kagad yung pakpak. Isang pakpak lang po yung nakita ko, pero andito po yung nakikipagtunggali kayo, nakikipag-compati po kayo sa isang entities, no, or tao na nakikita ko. Kumbaga, aalamin po natin kung ano po yung storya na yon, kung ano po yung bakit na naman po kayo parang nandito na naman sa ganitong sitwasyon. Actually, kasi itong reading po na ito talaga is para po doon sa mga healers, tarot readers, or kung ano man pong divination ang nasa sa inyo po ngayon, kung ano po yung ginagawa niyo po ngayon na mission. Ito po is para po sa inyo. And again, bago po ako pumasok sa vision again, ito po is gabay para po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung minsan po talagang isang beses lang po ako mag-reading sa isang araw. This month of November is talaga pong sobrang busy po ng schedule ko, and baka po ganun din, no, for the month of December, kasi po ang dami ko rin pong schedule na naka-line up ng December na walk-in for healing, no, sa mga magpapagamot po. May mga schedule na po for healing. And sa reading naman po, medyo kaya pa i-handle by the month of December. But this November po talagang medyo, kasi po ang daming okasyon din nagdaan. So, kaya hindi po ako masyado nakapagbigay ng mga messages. But, I'll make sure po na yung mga vision ko po is na isi-share ko po sa inyo. Kasi kailangan ko po talagang sabihin sa inyo yun. Okay? So, ngayon, ito pong reading na to, ito po, no, is para din po itong gabay sa mga taong may nakakaramdam po ng pangingilabot. Ito po kasi parang kababalaghan. Medyo may kababalaghan. Hindi, kababalaghan na nga. Kasi ito po is para sa mga nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, kinikilabutan, na hindi po nararanasan ng karamihan. So, mangingilan-ngilan lang po. Ibig sabihin po, ito po is for some of you na medyo bukas ang third eye, or yung iba po is talagang bukas po ang third eye.
But again, pagka third eye po, hindi naman po yan talagang, pagka sinabing bukas ang third eye mo, kasi nakakakita ka. Yes. Pero yung iba po bukas ang third eye, kahit hindi nakakakita, pero nakakaamoy, nakakaramdam, yan. Bukas din po ang third eye niya. Okay? So, hindi naman po lahat ng bukas ang third eye is nakakakita po ng mga entities or kaluluwa. Mga ganun. Okay? So, yun po ang aalamin natin. Ano? Pero actually ngayon, wala pa po ako nakaprepare talaga na exact cards para po dyan sa reading. I mean, sa vision po na yan. Kasi till now is, kanina pa ako nag-iisip po, ano pong cards ang pwede ko pong gamitin para dyan. But, ito po ang kailangan ko. Angel, Archangel. Kasi I'll consider na yun po kasama nyo or ikaw mismo is isang warrior, angel warrior. Kasi 'di ba ang mga archangels are warriors, 'di ba? So let's see kung ano yung message sa inyo nito. Anyways, so shuffle ko muna sila para for preparation. And kukuha po tayo ng oracle cards din. Pero for now, syempre, ito po muna. Alam niyo, sarap sana pong mag-live. Kaso, hindi ko po hindi po ako makapag-live ng tarot, ng reading. Kasi po, kasi po syempre may mga magko-comment, yung ganyan. So, parang, I'll check, no? I'll try, no, kung kaya. Kasi baka po ma-distract ako sa reading. Especially po pag kami nag-greeting, may gusto pong magpa-shoutout, mga ganyan. Okay. So, let's see po kung paano. And sa mga makaka-resonate po ng ating mga readings, at gusto pong magpa one-on-one reading, nandiyan po sa description box ang aking contact details. Ganun din po sa mga magpapabaklas, like ng mga kulam, gayuma, barang, mga ganyan. So, dyan lang po sa description box. Kung gusto, hindi po kayo makapag-walk-in, kung halimbawa po kayo nasa malayong lugar, nasa probinsya, or ibang bansa, yan. So, nandiyan na po sa description box ang aking contact details. And, kung gusto niyo po magpa-reading para po malaman ninyo kung ano po talaga yung purpose ninyo, kung ano po ba yung talagang pinagdadaanan nyo ngayon. Yan. Okay? So, let's start. So, kukuha na po tayo ng message from archangels, from the angel warriors. Okay? Mahal na Diyos na masalangit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po tagapanood patungkol po sa vision na binigay niyo sa akin, sa isang anghel, sa isang warrior, angel warrior na nakikipaglaban na naman po sa mundo ng spiritual. Naway mabigyan ko po ng mensahe aking po tagapanood, nang sa ganun po ay magkaroon po sila ng gabay sa araw-araw. Maraming salamat po. At ako po ay lubos na nalagipin po na kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso. At ganoon din po sa mga kalimited na parating, naway kami po inyong laging bigyan ng kaligtasan. Maraming salamat po. Amen. Ay, ang ingay mo talaga, bebe koy. Okay, so ano ba ang mensahe nung vision na yun? Ano ba? As in, ikaw kasi dito parang pinakikita dito na talagang you're doing your task na, no, sa mundo ngayon. Dito sa atin, sa mundo natin mismo. Na ikaw talaga is alam mo yon, binibigyan mo na ng parang yung world peace, no, na kailangan natin, ano, is parang andito ka na nagpe-prepare or nag-start ka na dito sa mission na to para magkaroon ng kapayapaan ng lahat, magkaroon ng katiwasayan at kaliwanagan, na magkaroon po na talaga ng unity at pagmamahalan, lalo na po ngayon na nagkakaroon po tayo ng high issues, no, about alam niyo naman kung ano nangyayari ngayon sa government, no? Hindi lang naman po sa Philippines kundi sa iba't ibang bansa na hoping po is magkaisa. And let us pray po sa mga ganyang klase. Okay. So, tingnan po natin kung ano po yung message ng ating mga angels or archangels na kasama mo. Sa spiritual realm.
Pero dito kasi tingin ko wala ka ng mga fears. Kasi sa nakikita ko dun, ikaw yung naghahanap ng ano eh. Ikaw rin naghahanap ng makakalaban mo eh. Naglalakad ka na doon sa battlefield na naghahanap ka na, search ka kung sino gusto mong patumbahin. Na, alam mo yun, na uh, mga spiritual attackers. Ganun. Okay? So, we have the Three of Gabriel, which is dito your prosperity arising from the wise planning. Take time. A time to take the next step. Optimistic plans turn out as expected. Okay. So, sinasabi lang naman dito talagang ano, no? Pero kung magbe-base po tayo dito sa image ng heart, no? Na parang, meron ka mga plans, no? Maybe, eto, kasi nakita ko nga doon sa vision na talagang nagsisearch ka eh. Naglalakad ka, naghahanap ka, di pag kami nakita ka, banat, ganun yung nakita ko doon sa vision. So, ganun ka rin. So, maybe you are a missionary here, na maybe mapupunta ka sa ibang lugar, sa ibang bansa, ibang street, maybe meron pupuntang, may mag-a-ask sa'yo ng help na kailangan pupunta ito sa lugar na to, sa street ito, sa bahay na to, for a mission, no? So, and sa pamamagitan na ng pagtulong mo na yan, no? Syempre po, dito po yung, it's a very rewarding. Dito yung unexpected na mga gifts na possible na mapunta sa'yo. Na kahit hindi ka mag-ask, no, is andito talaga yung voluntarily is magbibigay sila sa'yo ng reward. And that is because of sa pagiging matulungin mo at yung pagiging mabuti mong tao sa kanila. Yung parang, alam mo yun, yung concern mo is nandoon. Okay? Marami kang travel dito. Pinapakita. Kasi ngayon din yung nakita ko sa vision na talagang from this place, naglakad ka, may nakita ka doon, banat, naglakad ka na naman, paliko, meron naman, banat na naman. Yun po yung pinakita sa akin sa vision. Okay? So, what else? Wow, divine guidance. So, so you need to surround, no? Kailangan mo talaga ng divine guidance dito. And actually, itong divine guidance ito is nasa yun na eh. As in, binibigay naman sa'yo to now, no? Ng universe, ng mga ascended masters, ng mga angels, archangels, nasa yun na to eh. So, kumbaga, kung sa spiritual, surrounded ka na ng mga ganito, no, for divine guidance, no, sa mga ginagawa mo for your mission, for being healer, being a tarot reader, ganon, no, or a public speaker, or a spiritual guru, no, so, kailangan mo pa rin, no, as in, kung halimbawa ikaw is, nandito ka pa rin nag-start, as like that, no, is kailangan mo pa rin ng somebody or someone na mag-guide pa rin sa'yo. Huwag mong putulin. Huwag mong hahayaang mawalan ka ng communication dito sa mga to. Kung meron po nakapagsimula na sa inyo na nag-guide na po sa inyo ng mga spiritual healers or spiritual guru, mentors na tinatawag, master na tinatawag, no, is make sure po na continuously po yung paghingi nyo ng support sa kanila. Hindi po masama ang humingi ng tulong sa kanila or magpa-guide po sa kanila. As long as andyan sila willing, no, to teach you or to guide you sa journey mo dito sa spiritual. Okay? Kasi sa pinapakita dito, no, sa card na to is yung psychic abilities mo dito is talagang hulmado na eh. And yung intuition mo rin at the same time. Actually, yung ano mo dito, what's this, third eye, no, is talagang awaken na. Okay, so what else? Okay, so we have the Ace of Gabriel. Daming darating sa yung opportunity. A gift of passion, lots of opportunity, and alam mo yung magbibigay ka talaga ng inspirasyon sa tao. As in, alam mo yung magiging magical talaga yung surrounding mo. As in, there's a lot of changes na mangyayari sa'yo na hindi lang ikaw, actually hindi lang naman ikaw nagbago dito eh. Binigyan mo rin ng pagbabago, nagbago yung mga buhay-buhay ng mga lahat ng mga taong nakaharap mo. Nagkaroon sila lahat ng hope because of you. And now we have the Ace of Michael here. Kumbaga sinasabi dito ni Ace of Michael or ni Archangel Michael, no? Kailangan mo lang talaga dito parang as long as
parang kaya po pa talagang i-handle yung mga situation, especially sa mga toxic na tao na nakakaharap mo, go. No? But kung sa tingin mong hindi na, then let go, let God. Kasi, andito yung marami kang talagang, there's a lot of wonderful ideas na pumapasok sa isip mo ngayon na hindi mo siya ma-execute or hindi mo siya masabi in front of them because of may mga blockages, no? Or parang, pero ano daw to kumbaga, don't allow the bumps, no, in the road to hinder your progress. Kasi andito na yung, ang dami mo ng actually, ang dami mo ng achievements, and kung progress din ang pag-uusapan natin sa buhay mo, ang dami na din. Pero yun nga lang, talagang syempre po, nandito nga tayo sa mundong makasalanan, so andito po talaga yung medyo, meron po talagang humahadlang. Pero i-continue mo lang. Wag mong parang deadmahin mo yung mga pagsubok na dumadating sa buhay mo. Just let go, let God. Hayaan mo si God ang mag-handle, no, ng mga bumps na yan, yung mga delays na yan, yung mga struggles na yan. Hayaan mo si God ang humilot, no? Okay, so what else? Dalawa na naman. Ten of Michael. Ten of Michael and Knight of Raphael. Okay, so you are now free. No, you are now free as a bird. Now is andito na yung parang alam mo, nakawala ka na sa mga sumpa, kulang. For some of you hindi po pangkalahatan. For some of you dito is talaga nakawala na totally, no, sa mga siguro kayo ngayon parang hindi na po kayo nakakaramdam ng mga tipong pananakit ang ulo, tusok-tusok. For some of you hindi po lahat. Kaya ito po yung totally healed na. No, it's because of talagang the strong faith na ibinigay mo, paniniwala mo kay God na nandyan siya anytime, every time, anywhere. Mga tipong ganyan. So, kaya po, andyan po yung talagang kahit po kulbit, no, is wala na po kayo nararamdaman from this spiritual mga attackers na to. Okay? So, now is alam mo yung happiness now, alam mo yung from sorrows, from pains, from griefs, from disappointments, no, now andito na yung isa lang ang kapalit ng mga yun, kundi yung talagang matagal mo nang inaasam, which is the happiness, no, na ang tagal mong minanifest, no, but again talaga pong may perfect timing sa mga ganyan. And si God lang po pwede magbigay niyan. Ang kailangan lang po na talaga natin dito is yung ipagpatuloy at tuloy-tuloy po ang kapit sa Kanya. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Okay? And now, dahil nga dyan sa happiness, syempre kasama na dito sa Knight of Raphael na talaga nagkaroon kayo ng dramatic, toxic relationship, no? But now, andito na ngayon yung bang tipong success din na parang from dark, no, to light yung relationship niyo. So andito ngayon yung talagang overwhelmed ka or talagang anong tawag doon, for you it's a miracle talaga na nagkaroon pa ng pag-asa na maayos yung talagang akala mong wasak na yung pamilya mo, no? And again, di ba, that's yan po yung resulta ng pagkakaroon natin ng good communication, right communication kay God. Ay, dalawa na naman. Wow, dalawa. 2 of Ariel and 8 of Ariel. Yes, kailangan mo talaga to. So, this time, since, syempre, parang lesson learned na rin po to sa atin lahat, na kung bakit parang kailangan nating balansehin po ang lahat. Just like sa vision ko na napunta muna siya, andito muna siya, nag-search or parang search siya na kung sino-sinong dyan. Maybe ito yung umatake sa kanya sa kabuhay niya. So, tinegi-bells mo na. Now, nag-search na naman siya kasi parang yung buhay mo or parang nagkakaroon ka ng issue sa health. Now, ito naman ang tinira niya. Din lumiko siyang konti. Ito naman yung parang sa mission mo na parang gusto kang patigilin. So, tinegi-bells na rin yan. So, ganun. Kailangan lang po balansin. Hindi po yung parang gusto mo nasa isang lugar ka pero babanatan mo silang lahat. Mas maganda po yung may plano para po sigurado. Okay? Huwag po tayo magmamadali. And now we have the 8 of Ariel, which is talagang, syempre, andun yung perfectly, talaga na isagawa mo yung tama, yung ginawa mo. Like dun sa vision, na talaga inisa-isa mo. Na hindi mo sila pinagsabay-sabay. Kasi may kanya-kanyang rin yan
kanya-kanyang strength, kanya-kanyang power na kailangan mo pag-aralan kada moves. Ay, iba banat nito. Kailangan pala sa ilalim ko ito tirahin muna. Ay, ito, iba pala to. Kung kanina ilalim, ito sa tagiliran. Yung mga ganon. No? So, now, is successful mong naisagawa yung mission na yon na burahin na sa buhay mo yung mga umaatake sa spiritual. Okay, but still, no, kahit na gano'n na alam mo sa sarili mo, meron ka ng galing, meron ka ng kapangyarihan, meron kang power na ganito kalakas, still, huwag ka mag-stop sa training, sa searching, and continue to pray na bigyan po kayo ng kalakasan, tapakalakas sa protection ng ating Diyos Ama. Okay, so what else? Last 2 cards, please. Archangels, please, last 2 cards. Thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, mga baby ko. We have the 8 of Michael, Ace of Ariel. Wow, change your life. Okay, so now is, again, this is a confirmation na you are now free from this hawla. No? So now is, andito na yung ang dami mo na pwedeng baguhin sa sarili mo. I mean, ang dami mo na pwedeng gawing, ano ba yung pagbabago, no? Na pwede ka magplano, kung saan ka mag-start, yung ganon. But, for some of you, not, parang hindi nyo pa rin nakikita yung mga bagay-bagay na ganon kaliwanag. Or parang still ang dami mo pa rin katanungan. Ano? Kaya nga po, kung halimbawa po kayo is marami pa rin pong doubt sa sarili nyo, sa kakayanin nyo, no, is andyan po, no, pwede po kayo magpa-reading para lang po malaman ninyo or masagot ko, no, ng tama sa pamamagitan po ng mga cards na to by the Holy Spirits, yung mga questions po ninyo. Okay? Para po magkaroon po ng kaliwanagan. But now, I can see na talaga you are free. Okay? And Ace of Ariel, it's, kumbaga, this is your lucky day. No? Ace of Ariel says, this is your lucky day. Pagdating sa money, sa time, support, no? Kumbaga, ito na yung ano mo, inaantay mo na rin. And ito yung talagang, starting today mo is your lucky day. At sa mga susunod pa po, still your lucky day, no? And now, expect nyo na po ito, no? Claim this positive reading na talagang this, starting today, which is, upload ko to, 30, no? So, 30, 30 katapusan, hindi, 29 lang pala. Okay, so 29, no? November 29, today is your lucky day. And sa mga susunod pa pong araw. So, expect nyo po yung more positive readings po, no? Hopefully, ganun po ang mangyari. Kasi abundance is yours, support from the angels is yours, from the universe, from ascended masters. Kasi andito po yung divine light talaga na nasa sa inyo. What else? Yes. And again, there's maybe for some of you dito is kung wala man po kayo sa spiritual or dito pa lang kayo sa spiritual awakening, still tinitimbang ninyo kung saan po kayo pupunta. But if kung meron po kayong work, no, maybe there's a promotion, maybe this month of December or January, no, meron po sa inyo makaka-receive ng promotion, or there's a new job na nag-aantay po sa inyo. Kung hindi man po, wala po kayo, I mean, kung nasa spiritual naman po kayo, again, kung meron po kayong mga parang pakiramdam ninyo is parang nanghihina kayo, may mga body pains po kayo, again, yan po is a sign na meron po kayong power upgrade. Kailangan nyo po mag-rest for how many days para po pumasok or maramdaman ninyo yung power upgrade na ibibigay sa inyo, level up, no? That's another rank, no, sa spiritual. So now we have the change your life, yes, from Archangel Samuel, which is there's a sudden revelation that offers freedom, break free of procrastination, embrace opportunities that change brings. Actually, ano to parang ikaw yung tatayo na magbibigay ng ano bang tawag doon? Parang ikaw yung guardian ng community, ng country, ng buhay ng iba. Parang ikaw yung magsiserve as their guardian angel, no? Na ikaw yung magmamasid, ikaw yung magtatama sa kamalian nila, ikaw yung magmumulat na, hey, hindi mo dapat ginagawa yan, mali yung gagawin mo. Bakit kailangan mong gawin yan? Isipin mo maigi,
kung tama yan sinasabi mo. Sa mga ganun pananalita mo, then marirealize nila na, ay oo nga, tama. Parang may mali ako dun na, mali na naman ako sa desisyon ko. Yung mga ganun po. Meron po kayong mga ganong kakayanan na hindi nyo na po kailangan pang i-detail sa kanya yung mga ginagawa niya para lang, alam niyo yun, kasi minsan po mahirap po tayong magsalita sa tao, especially po pagka makulit na, o ini-insist nila na sila yung tama, pero alam po natin na mali po siya. Lalo na po pagka talagang against the law. Pagnanakaw, pangangabit, yung mga third party na yan. Diba? Yan po. Paninig pagsisinungaling, ano pa ba? Pagmamarites, paninira ng buhay na may buhay, yung mga ganyan. No? So, yung mga ganyan po kasi minsan, meron po silang pinaninindigan ba't nila ginagawa yan. Because parang, maybe yun yung pinakamabilis na gawin, no? Para magkaroon ng laman ng tiyan. Yung iba naman, kasi doon ako masaya, at siya yung nagbibigay ng happiness sa akin. Pero, mali. Especially po sa may mga third party. Pagka alam niyo po may mga asawa na, tigilan niyo na po. No? Huwag niyo na pong sirain ng pamilya. Wala po, ano po yun eh. Mistress ka pa rin, kabit ka pa rin, homewrecker ka pa rin, na tinatawag. Diba? So, makontento po tayo sa kung ano po yung meron tayo. Huwag po tayo mag-agaw ng asawa ng may asawa. Huwag din po tayong kumuha ng mga gamit na hindi naman po atin. Yung bang gumawa din ng kwento sa ibang tao, gumawa ng kwento sa tao para lang po ma-please natin or makuha natin yung attention ng kausap natin. Parang alam niyo, sisiraan niyo yung ibang tao para lang mahulog yung loob niya. Loob ng kausap niyo sa inyo. Hindi po maganda yun. Okay? So, isa ka sa mga gano'n na parang magtatama, no, sa mga taong makakasalamuha mo or lalapit sa'yo. Ikaw yung magbibigay ng liwanag sa kanila kasi galing sila sa kadiliman or at dito yung nangangapa sila sa mga buhay-buhay nila. Okay? So, that's your reading. Ito po yung mensahe ng vision natin and hopefully later, no, mag-a-ask po ulit ako kay God kung ano po yung bibigay niya po sa akin mensahe para po for tomorrow's reading. Okay? So, bow your heads para po sa ating healing. Bow your heads and close your eyes po. Okay, so maraming salamat po. And again, sa mga gusto po magpa-reading, magpa-healing, ritual, no? Andiyan na po sa description box ang aking contact details. Maraming salamat po. God bless us all and love is in hope.